Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello Galogs everyone! Walang iwanan dahil season 2 na ng Andy Kwento Kong Pangmalakasan. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Logalogs, panigurado, may putik kang kwento. Tsak na, pahagalpak ka rito. Pero minsan, itong mud, medyo bad. Pag kumapit sa'yo, turns you mad. Sa dami ng ebas, itong si Percival ang pinakamaangas. Abay, ang putik ay pati lang naman ng kanyang talento. Hukayin nga natin ang kwento. Hello Galogs! Ako nga po pala si Percy Dinolo Jr., isang mad artist. Kwento lang ng nanay ko. Bata pa daw po ako ay nakita niya na ako na mahilig ako sa art dahil dun sa barya, tsaka lapis. Ang pinipili ko daw lapis. Siguro kaya ako ay lumaki ng art. Pero nung time na yun, nung bata ako, sa ground tala ako nagdo-drawing. So, lahat ng mga makakita akong ground namin dun sa bahay namin, napupuno ko ng art. So, parang doon ko na naisip na nagdo-drawing na ako noon. Ang kanyang putik na gamit, di basta-basta dahil pinainit. Di rin amoy mabaho dahil pinakulo. Yung mud art po, ito po yung gamit ko na medium. Ito ay putik. So, ang mud art, ang resource ko ng putik ay bahay ng anay. So, may process din to. Kasi nakikita natin baka may bakterya ang putik, hindi natin alam. May process ako na pinapakuluan ko siya. At ako ay pag nag-perform, gamit ko yung mud, ay may scent ako nilalagay para mabango yung ating art. Dito sa Valenzuela, gumagawa si Percival ng obra sa maangas niyang studio. Hindi ka mababato. Actually, di kilala ako sa mga competition, TV shows. Anong una po ay dun sa Talentadong Pinoy. 2010, nag-comeback Talentadong Pinoy ako at naging wildcard ako. So, 3 times ako nag-perform. So, dumating naman yung Pilipinas Got Talent last 2016. Ako po ay naging semi-finalist po naman ng Pilipinas Got Talent. Wala raw pera sa art, sabi ng iba. Pero aba, itong si Percival, hindi naniniwala sa ganitong linya dahil ang kanyang obra lang naman ang bumubuhay sa pamilya. Kumikita ako dito sa mga events. Salamat sa mga companies na nagtiwala sa akin at nag-invite sa akin. At sa mga nagpapagawa ng commission artworks, yung mud art paintings, hindi lang sa basura ang may pera, sa putik may pera din. Nasa dugo ng araw ata nila ang pagiging artist dahil pagpipinta rin ang hilig ng kanyang mga junakis. Supportive naman ang kanyang Diyosawa. Abay, ito lang ba naman ang inspirasyon niya sa paggawa ng obra? Sana all, di ba?
ituloy mo lang Percival ang iyong passion. Hangang-hanga sa iyo ang buong nation. Balang araw, di na lang putik ang didikit sa iyong kamay. Pati na rin ang inaasam-asam mong tagumpay. Ang bumangga siguradong giba. Dibdib pa lang maaangasan ka. Tila makikipagtagisan sa agila. Pero sa malapitan, very cutesy pala. Ano man ang tigas ng kanyang tindig, siguradong ika'y mapapaibig. Hindi ito panabong na iyong tatalpakan, kundi pinapambato sa pabonggahan. Spartans! What is your profession? Kukurukukuk, kukurukukuk. Ang world's smallest manok, Serama ang ating tampok. So, nagka-interest ako sa Serama kasi dati yung anak ko, nung baby pa siya, 1 year old, pag nanonood siya ng TV, pag nakita siya ng mga sisiw, natutuwa siya. So, ang ginawa ko, nag-search ako ng mga pet-friendly na mga manok. So, yun, nakita ko yung Serama. So, naisipan ko na, na bumili para sa anak ko. Pero since, ayun, habang inaalagaan ko, nakita ko yung, naaaliw ako. So, ayun, parang nakahiligan ko hanggang sa, ako na yung naging hobbies instead of yung daughter ko. Itong si JP, Serama ang mga anak sa labas. Pero ang paborito niya, itong si Leonidas, pati si Queen Gorgo na kanyang kapilas. Pero hindi ito maaksyong eksena sa 300, kundi contest sa mga manok na talented. Sa patimpalak, si JP ay 5 taon nang invested. Kaya sina Leonidas at Queen Gorgo super awarded. JP, what is your profession? Bakit nasa manok na ito ang iyong passion? Paano ba nagsisimula ang pag-iensayo? Alamin natin ang kanyang sikreto. So, as early as 1 month, tinitrain ko na siya. Wala siya sa ground. Ito is para masanay yung manok na nasa taas siya. Mataas yung parang border niya. Para masanay na ma-improve yung pullback niya hanggang paglaki. Ngayon, susubukan natin kung okay na siya, kung effective ba yung ginawa natin training. So far, medyo effective naman. Wow! Yung wings, dapat hindi siya sumaside sa floor. Yung pag-flap ng wings, tsaka yung pag-walk nila sa lamesa. At saka dapat naka-posture din sila, naka-chest out. At hindi dapat sila tatalon sa lamesa. Hindi naman puro poise lang ang tututukan. Para mas fresh, meron din dapat na gupitan. So ito, ang gagawin lang natin is ikakat lang natin dito, itong sa side niya, side feathers. So para makita yung yung legs niya and ma-emphasize yung pagiging slim, long legs. And then yung dito sa may puwitan niya, ititrim din natin para ma-emphasize naman yung dito sa tail, yung tail angle. Maganda is nasa about 45 degrees siya, so parang V-shape yung bukas ng tail niya. Dapat walang kitang skin. So pagka may nakitang skin dyan sa competition, less points na yan. Hindi sapat ang online o Google sa paghahanda. Panahon ang ginugugol. Kaya kailangan niyang hiluti na parang baby ang mga buto at pakpak ng macho patutsi. Kung merong isang kahig, isang tuka sa kabig ng Serama, hindi na kailangang tumuka. Pero kung may itinuturo ang mga Serama, kahit gaano man kaliit ang sukat o kaha, basta't sa proseso ay magtitiwala, panalo na agad kahit wala pang ginagawa. Iba
Huwag nang mangarag, kalma, baby kalma, dahil stress-free galaan na naman ang ating ibibida. Konnichiwa, hindi ito basta-basta, dahil mapapa-arigatenks kang talaga. Shala! Shala! May misyon ang inyong si Kaka. Hindi haharapin si Majin Buu o si Frieza. Hindi rin maghahanap ng dragon na nawawala. Iniligtas kayo mula sa stress at sa gutom. Tawagin niyo akong Son Goku! Ay ambot. Super sayang talaga ang effort. Hindi na ako maka-teleport. Paano ba naman sa dami ng responsibilidad kahit mag-fusion pa ang charger at plug? Powers ko ay low bat na agad. Talaga namang it really hurts. Parang ayoko na sa Earth. Pero may nakaka-relax daw na pauso, may hilot at kasama pang paligo para sa ulo kong konsumido. Hindi pa masisira ang aking hairdo. Sabi ko sa'yo, nakita kita sa Facebook. Tinulak mo yung pool. Hi. Hello, good morning po. Hello. Mukhang stress na po kayo. Kailangan niyo na po ng waterheads pa. Xin-xiao, sawadi, o konnichiwa. Pwede rin namang ate, mabuhay ka. Dahil ang pakulong ito, nasa Pinas na kung tawagin ay Waterhead Spa. So, the idea started talaga way back pandemic pa. Of course, nung time na yon, lagi tayong nagsiscroll lang since nasa house lang. Lagi namin nakikita sa feed yung head spa na to. So, sabi ko, since hindi naman makakapag-travel abroad that time, why not dalhin na lang natin siya here? So, before po kami mag-launch ng business, so we try po sa mga family and friends, and even po sa sarili din namin, tinry din namin siya para talagang ma-perfect namin yung flow, yung every step po ng procedure. Nag-change outfit na para maghanda. Excited na akong ma-relax ang aking mukha. Ang pako muna ang minarinate, habang ulo kinakame-hame, Yung steaming po talaga all through the treatment or all through the process talaga siya. Nag-a-add po kasi siya ng relaxation. Yung steam, yung heat niya. Eto pa ang kakaiba't trending, ang tubig mula sa water ring. So, designed siya ng naka-ring. Para po tayo sa next, sir. Yan. Para po lahat po ng nadadaanan. Hindi po. Hindi po. So, ito po, water ring natin, pinapadaan din natin siya sa neck. Yan. So, nandiyan po yung kilite, yung pressure. So, habang nare-relax po si client sa water ring natin, nare-relax din yung paa niya. Nanonood sa utak. Pinapamper yung aking brain cells. Hindi naman ako siopaw, pero kailangan munang magpasingaw. Get out! Tao bang iyong beauty routine kapag silang humagod sa iyong skin? Hindi pwede sa scalp ito. Hindi po. Ang galang balakubak nito. Hindi po yan pwede, Sa sir. facial pwede eh. Hindi po. Ayon kina Dana Tria na siyang may-ari, kahit ang Waterhead Spa ay from other country, para tayong mga Pinoy ay sure na comfy. Hinanap nila ang ating kilite. Minodify po namin yung aming Waterhead Spa dito sa Serenys. Nandun tayo sa mas affordable siya. More on, hindi lang siya for scalp and head relaxation. So, in-add po namin yung body massage, yan, so shoulders. Something new So, yan. for mga Pinoys na ngayon lang makakaranas nito. Sobrang relaxing. Parang bagong silang lang ang aura, ready na ulit magligtas kahit sa ibang planeta. Galog-galog, subukan nyo ito. Sir, ano? Sorry.
Before po ng procedure po, meron po kaming pinapasagutan po sa clients na like kung meron po silang allergies or recent hair treatment because sometimes po nakaka-apekto po kasi yung inilalagay na po namin na product sa recent hair treatment po na ginawa po nila like reband or nagpa-perm po. Na-lessen niya yung headache ko, yung stress ko. Actually, yung tulog ko mismo. Mas gumanda yung quality niya po. Kaya bumabalik-balik pa rin po ako. So, naiisip po namin na reasons bakit trending and naging patok po yung waterheads pa po namin is because of our stressed out society. Second is during and after treatment po ng waterheads pa, may mga benefits po na nakukuha. And last po is yung yung marami po kasing tao na pinaprioritize na po yung well-being po nila. Pwera biro, wag na tayong magkulitan. Marami at mabigat ang ating pinagdaraanan. In real life, kulang pa kahit mag-super sayan. Kaya ang inner child mo ay pasayahin. Dahil ang pahinga ay deserve mo rin. O mga bata at pusong bata. Kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Dalawang gulong, dalawang pedal, iratrat mo ang padyak. Huwag babagal-bagal hanggang mahingal. Lalo na kung siya ang makakatapatan sa pabilisan. Ang galing ay kitang-kita sa loading one-legged siklista. Halo. Ako si Grego Pulinas, anwaling siklista ng Pangasinan. Kung saan-saan nakakarating, ilang kilometro ang binabaybay. Panis nga naman ang susubok sumabay. Hayayay! O, aba, bumabangking ka pa. Marami ang hangang-hanga mga te. Mahirap na gawin ang kanyang pagbabalanse. Sa pagkakaalam ko, 3 years na po. Na-discover ko po nakita ko yung mga nagbabike na tagi-isang pa at sa totoo lang po, sobrang hirap po magpadyak ng isang paa habang nagbabike ka palagi sa kalsada o saan man lugar. Lalo na pag mga kumpleto po ang yung kasama. Simula ng mahilig sa pagbibisikleta, umapaw ng suporta ng pamilya. Mula po ng grade 3 po siya, naghiligan na niyang magbike. Kaya sinuportahan din namin siya hanggang sa paglaki niya. Kasi talagang hilig niya po ang magbike. Kaya andyan lagi kami sa kanya na sumusuporta. Nung nalaman ko na marunong siyang magbike, pinagpatuloy ko siya para meron siyang pagkaabalaan at saka pag-asensuan. Kasi si Grego, kaya kung sinusuportaan, mabait siya, matulungin, at saka magalang sa mga tao. Sa galing ni Grego, isang katutak na ang napanalunan. Pangmalakasan, malaaltar na ang datingan. Tropeo at 5 bilang na medalya, isama mo na rin ang pinakaunang naging sapatos niya. Itong August 29, sa Arin ng Ahon, ako pa 6th place and may special award po ako na isang trophy bilang PWD athlete. And sa mga ibang medals ko po, nakakuha po ako ng champion sa aking category bilang PWD. Ikaw talagang Lodi, Grego! Woohoo! Bata mo ko! Bukod sa pagpadyak, ay may kakaiba rin siyang hobby. Walang kimi dahil hilig niyang mag-alaga ng 20 manok, 8 aso at 40 kalapati. Habang hindi po ako nagbabike ngayon, ayan. Kaya pagkakita ko po yung kulay niya, ayan, kulay blue bar po siya. Ito yung pinaka-paborito kong ibon, Manila bird po siya. Hindi lang po ito yung kalapati ko, andito po sa kabila. Wow! Ang dami! Kitang-kita man ang galing, marami pa rin ang kumukontra.
So, madami na pong mga ganyan na di-discourage po sa akin na huwag ka nang mag-bike, ayan, papagod ka lang, andun ka na lang sa bahay, huwag ka nang masyadong labas-labas kasi mahirap na din madisgrasya sa mga ganyan yung sinasabi. Hindi mo rin mararating yung pupuntahan mo kasi isa lang yung pagpedal mo. Imbis na manghina ay nag-aalam palano ang kanyang pangarap. Pangarap ko po at tulungan ng aking mga magulang, aking sarili na umunlad ng konti kahit papano. Gusto ko abutin ng aking mga pangarap tulad ng pagsama sana sa national athlete sa Paralympic. Grego, pasasaan pa't matutupad ang pangarap mo. Lumabang ka lang hanggat may buhay. Huwag pong mawala ng pag-asa. Laging tandaan na walang kulang sa iyo. Manatiling pursigido, ang posibilidad ay walang preno. At sa determinasyon, ikaw ang numero 1 ehemplo. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Kung foul o traveling, kung may violation sa road while driving. Pero knows mo ba na ang pito ay magagamit din bilang instrumento? Well, titigil ba o gigiling ang loko? Hello, galog! Ako nga pala si Agapito Pagong, ang whistleband ng Dasmariñas, Cavite! Meet Agapito, ang hari ng mga pito. Di isa o dalawa, kundi sangkatutakang silbato. Di ka mababato. Dahil mapapagiling ka ng todo. Galaw-galaw everyone, para iwas rupok ng buto-buto. Everybody! Hey people, stop and look! Galaw-galaw para di ma-stroke. If you think style namin bulok, think again and take a look. Style mong nagbumukmok, yan ang style na bulok. Galaw-galaw para di ma-stroke. Galaw-galaw para di matigok. Oh, yan ang pambato. Nagsimula si Agapito bilang sikyo sa isang bangko hanggang sa nangyari ang revolusyon at nadiskubre niya ang bagong passion. Nung nag-uso na yung rally nung 1983, pag tumugtog ako ng bayan ko, kinukuyog ako ng mga tao, hindi para bugbugin, kundi binubuhat nila ako. Tuwan-tuwa sila sa ginagawa ko, yung pagpipito ng bayan ko. Grabe makapanindig patilya. Simula nang makilala ay humapaw na ang blessings kay Agapito. Di mabilang na awards at album pa na solo. Naka-duty ako noon sa parking. Basta nagpa-atras ako na may tono, Christmas song. Ayun nagmaneho, si Mar Lopez, yung kumanta ng Haring Solomon. Sabi niya, isama kita kay Reddy Vera. Kaya nag-recording kami ng cassette tape. Sinubok ng pandemya at ang dating sikyo ay naging mananahi. Ang dating pito at batuta, ngayon karayom at tela. Oy, tamang throwback lang. Outfit check. Naku, parang paputok na ang damit. Sa 4 na dekadang pagbibigay saya, patuloy pa rin ang suporta ng kanyang asawa. Magkapit baryo lang kasi kami doon sa Leyte. Tapos nakakilala kami sa Sayawan. Yun na. Wow! Ang sweet! Habang buhay pa ako, kumbaga, kung gusto pa niya, susuportahan ko siya. Ganun lang. Kung kaya pa rin niyang maglakad. Ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ang hilig niya sa pagpito. Biruin mo si Aga kung saan-saan pa pinadadayo. Siyempre, hanggat may taong naniwala sa aking
kakayahan at hanggang kaya ko pang maglakad o puntahan yung mga ganon, talagang pupunta ako. Ayun. Kahit umulan, wag lang bagyo. Hindi ko na kaya yun. Ulan o init, nandun. Kasi passion ko eh. Parang gumagaan ang loob ko. Ay minsan nga, nagkakasakit ako. Pag may invite sa akin na gano'n, bigla akong gumaling eh. Kasi nasa birth certificate ko talaga, Agapito. Kaya Pito. Agapito, nakatadhana kang humawak ng silbato at ang iyong kampyonato ay ang sayang na ibibigay sa napakaraming tao. Kaya't ipagpatuloy mo ang pagsaliw sa iyong kakaibang musika dahil ikaw ang nag-iisang whistleman, lumipas man ang ilan pang dekada. Once upon a time, si Noy P ay na-out of mind. Kaso, araw-araw na ang pagkalokot blind. Sandamakmak na lutang moments ang kwento. Abay, bet pati pato. Aagal pa ka sa tawa ng todo. Itong si ate, enjoy na enjoy sa pagkain. Luko, finger licking. Sarap lasap-lasapin. Pero bigla na lang siyang kinabahan. May hinahanap, parang may nadukot sa kawalan. Diyos ko ate, hindi ka namin kinaya. Nasa harap lang ang cellphone mo, ba? Afford na sana ang kotse. Sayang! Yung memory, hindi nakasale sa marketplace, be. Saan ba kasi nakafocus ang iyong isip, te? Abay, pumasok ka sa ibang kotse. Huwag ka nang mahiya. Magiging embracing moment mo yan someday. Eto, payo lang pre, huwag magpuyat ng grabe. Huwag ka rin papasok ng hindi nagkakape para hindi ka pumapalakpak ng hindi naman required, pre. Kakanta ka katuloy sa sarili. Kuha sa CCTV kung paano si Mami na maligno. Sinabihan ng pagkalito. Walang kabatiran. Ohohoy. Gusto lang naman maglinis. Mauuwi pa ata sa inis. Diyos ko ako na yata yung na-stress. Start na, mare. Bakit lumalakad ka ata sa ere? Napatukan ka tuloy ng grabe. Magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa friend mong lutang tuwing bagong gising. Hindi na yata mawawala sa barkada ang lutang na tropa. Ingatan nyo yan dahil kadalasan sila ang source ng ligaya. Ayos lang ang may lutang na senaryo. Abay ito yata ang walang kapantay na momento. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela. Hatid yan ng balita, 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong, pamasa na diyan lahat ay mabubusong. Balita na